The Extraordinary Rendition Program is run primarily by CIA, but they operate hand in hand with foreign intelligence agencies, and they also, as we have uncovered, operate with the assistance of certain US-based corporations which own and operate the aircraft. Eto sinasabi, ang naggaganyan daw, yung nagre-rendition, ibig sabihin yan yung extra, or sa ibang mga, pag i-google nyo, sa iba ang tawag dyan extraordinary. Bakit? Kasi nga, hindi siya hindi siya legal, pero ginagawa ng CIA. Sana walang nakikinig na CIA. Talagang kinukuha nila sa ibang bansa. They are cooperating with other countries using CIA, their operatives, and Americans or company ng mga Amerikano. Yun ang ginagamit nila to pull out yung mga certain people na gusto nilang kunin. The CIA operates in a black hole, and it feels necessary to get persons who it deems to be terror suspects to detention facilities. We've only sued one defendant, and that defendant is Jeppesen Dataplane. And Jeppesen Dataplane are a wholly owned subsidiary of the Boeing Aerospace Company. In this lawsuit, we allege that over a 4-year period, Jeppesen actively participated in the rendition program by supplying flight and logistical services to a total of 15 aircraft which were used by the CIA in the Extraordinary Rendition program. Binyam Mohammed is an Ethiopian citizen who has legal residence in the United Kingdom. He was rendered on 2 occasions, and on those 2 occasions the CIA rendered him using the services of Jeppesen Dataplane. So Jeppesen Dataplane, what they did was arrange flight and logistical services to pick Mohammed up in Pakistan and then fly him to a detention facility in Morocco. So yan yung sinasabi ng patungkol dyan sa rendition. Pinaliwanag lang po natin kung ano yun. At talagang it really exists. Nag-i-exist po ang rendition sa ngayon. At yun yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na gagawin sa kanya pag siya sumipot sa pagdinig. Meron nga daw silang balita na may mga nakapaligid na nga hong CIA, kaya lang hindi malusob-lusob sa Davao. Dahil alam naman po natin ang Davao kung kaninong teritoryo yan. Kaya hirap po, alam nila. And kaya nga din, sinusubukan talagang pilayin si Pangulong Duterte because they know pag naupo si BP Sara Duterte, mawawala na naman sa kontrol o sa tali ng Amerika ang Pilipinas. Kasi kung papansinin ninyo, we are preparing for a war. Yung mga taga-Batanes, ginawa na hong mga reservists, yung patuloy na propaganda ng Amerika sa Pilipinas na kesyo inaatake na tayo ng China, tuloy-tuloy na Eto na, we are preparing for a war. What's happening with SMNI, it's just part of the grand plan ng Amerika sa Pilipinas. Tandaan niyan. Kaya ako nung in-explain nga ito nila ni Pangulong Duterte at ni Pastor Kibuloy, now I understand why we were there. Hindi lalabas sa media ito Tandaan ninyo, hawak ng Amerika ang media natin at ng gobyernong ito. Isipin nyo ito na mabuti Si Pangulong Marcos ang nagsabi, bago siya maging presidente, na makakagulo lang ang pagpasok ng Amerika. But after pumunta ni Pangulong Marcos sa Amerika, everything nagbago na ang tono. Why? Tandaan ninyo that the money of the Marcoses are frozen in America. So, di ba? Lagi nga natin sinasabi, bakit pabalik-balik siya sa Amerika? What's the deal?
Bakit nagbago ang tono? We do not know. Tapos, SMNI din, sa himpapawid ng TV, diyan lumalabas yung mga kasinungalingan ng Amerika. Kagagawan ito ni SAS eh. Because of that, they have to shut down SMNI. Isa yan sa dahilan. Kaya naniniwala ako na isa yan sa target kung bakit binabanatan si Pastor Kibuloy. As a matter of fact, tinanong ko pa nga yung warrant na nung warrant sa US. Alam mo, sila ngang atat na gusto na nila mag-hearing sa Amerika. Bakit dinidelay ng dinidelay? Because they know, itong nagpo-prosecute sa kanila sa Amerika, they know mahina yung cases. Sorry I cannot discuss the cases, pero diniscuss sa amin eh. Nung diniscuss sa amin, nagulat talaga ako. Ganun? In-explain sa amin with all the documents na ganito yung nangyayari sa Amerika. Eto mga to, bakit sinungaling? These are the evidence. Sinabi, ginahasa daw sa ganitong lugar. Hindi ko na pwedeng sabihin pasensya na po kasi part 2 ito ng defense ni Pastor Kibuloy. Sinabi sa amin off the record to. Basta may mga sinabi, kasi tandaan ninyo, iba sa Amerika, pag ikaw nagsinungaling ka doon, perjury yon. At yung perjury na yon, may kasamang kulong yon at matinding penalty. Matinding fine, ika nga. Kaya nga nung sinabi nga ng abogado ni Kibuloy, yari sila dito. Kasi nakita na nila lahat ng kasinungalingan at pinresenta sa amin yung dokumento. Pag presenta sa amin, ito yung mga kasinungalingan na sinabi saan. Tandaan ninyo, lahat doon dokumentado eh. Dito daw ginahasa. Paano mo mapapatunayan na nagpunta dyan? Diba? Iba ang tatak ng mo. Ganon katindi ho yun. So ano ang punto ko dito? Alam nyo, wala talaga sa case eh. It's really para lang mawala sa eksena si Kibuloy at SMNI. Yun ang dahilan kung bakit inilipat ang lahat ng pagmamay-ari yung administration ng pera ni Kibuloy kay Duterte. You understand? Kasi nagtaka nga din ako eh. Pwede ko ba sabihin to? Sandali. Iniisip ko lang May sinabi kasi kung bakit ganun eh. Wag na. Basta ganito. Pilit kasing inaagaw yung lahat ng property ni Pastor Kibuloy na nasa pangalan niya. Kaya nga, inilipat lahat kay Pangulong Duterte. This time, tingnan nyo, yung hit mawawala kay Kibuloy unti-unti. Bakit? Kahit ma-corner na nila to si Pastor Kibuloy, hindi na nila pwedeng kunin lahat ng gamit niya. Tandaan nyo, ginawa yan noong panahon ng mga Aquino, noong panahon na sinikwester lahat ng pagmamay-ari ng mga Marcoses, kuno. So, yun ang punto dito na matindi. Matindi hong yan. Kaya nga, eto alam mo, etong mga sa Senate at saka sa Congress, nagpapakit lang yan si Hontiveros. Sigurado ako. Re-electionist Sa Kamara naman, utos lang yan nung pinuno nila. Kasi nga, ang SMNI, number 1 kontrabida rin kay Tambaluslos at number 1 supporter ni BP Sara Duterte, kaya gusto nilang tanggalin itong SMNI at si Pastor Kibuloy. Pero lahat yan, tingnan nyo, unti-unti na mawawala yan. Eventually, magsasawa din sila. Bakit? Magaling. Sorry magaling mga abogado
ni Pastor Kibuloy. Magaling din si Pastor Kibuloy, mautak din. Kaya tingnan nyo. Feeling ko hindi mapapa-aresto feeling ko lang naman ito. Kaya nga dinaanan nila sa korte. Inakyat na nila sa korte yung pagpapa-aresto kay Kibuloy. Kasi I think, definitely by tomorrow, hindi makakakumpleto ng signature si Robin Padilla. Okay? Pero, bakit niya ginawa yon? Ginawa ni Robin yon so that malaman kung sino talaga ang mga kakampi ni Pangulong Duterte. Kasi alam naman ng lahat, this is not a fight of Kibuloy. This is a fight of PRRD and this government. Ngayon, alam na ngayon kung sino sa Senado ang talagang tunay na kaalyado ni Pangulong Duterte. Okay? Boy, tomorrow, for sure, hindi yan makukumpleto. Himala na lang kung makumpleto yun. Okay? Pero, tingnan nyo to. Sigurado, ako sa tingin ko talaga, babalik ta rin ng Supreme Court yung decision. I think, this is just my opinion hindi ko kayo pinangungunahan Supreme Court. Kasi nga po, meron ng kaso si Kibuloy. So what's the essence na i-discuss yung case sa Senate? Di ba? Ay, nako po. Mayayari ka boy, mga maling balita nyo ay kanya